Magandang araw mga mag-aaral! Handa na ba kayong makinig, manood, mamangha at matuto sa asignaturang Pilipino? Kami nga pala ang mini teacher nyo ngayon. Ako si mini teacher Charlene Ashley M. Insilay na maaari yung tawagin bilang mini teacher Insilay. At kasama ko din sina mini teacher Welton, mini teacher Cyrus, mini teacher Reynold at mini teacher Francisco. May ideya ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? At dahil wala kayong ideya kung ano ito, halina't makinig at ipapaalam namin kung ano ito. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kakayahang lingwistika, istruktural at gramatikal. Sa pagpapaliwanag ni Savignon, 1997 ang kakayahang gramatikal sa kanyang pinakarestriktibong kahulugan ayon sa paggamit ni Chomsky 1965 at iba pa ang istrukturalistang lingwista ay tinatawag ding kakayahang linguistik. Tumutukoy ito kung gayon sa anyong gramatikal ng wika sa level ng pangungusap. Nahahanay rito ang kakayahang umunawa sa mga morpolohikal, phonolohikal at syntactic na katangian ng wika at kakayahang magamit ang mga ito sa pagbuo ng mga salita, parilala, sugnay at mga pangungusap at gayon din sa pagbibigay interpretasyon. Kaalamang phonolohikal ay tumutukoy sa pamilyaridad sa tunog ng wika na makatutulong din sa pagkilala sa mga salita na bumubuo sa isang wika. Nabibilang ang kaalamang morpolohikal sa kakayahan sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng mga iba't ibang proseso na ipinapahintulot sa isang partikular na wika. Sa kabilang banda, tumutukoy ang kaalamang sintaktika sa kakayahan ng isang individual na makabuo ng mga makabuluhang pahayag mula sa pag-uugnay sa mga salita na makabubuo ng mga parilala, mga sugnay at mga pangungusap. May dalawang mahalagang uri ng ponema sa Pilipino. Ito ang ponemang segmental at ponemang suprasegmental. Halina't tukuyin natin kung ano ang mga ito. Ponemang segmental ay tumutukoy sa mga individual na tunog ng wikang Filipino. Kabilang sa mga ponemang segmental ang mga patinig, katinig, diptongo, cluster, digrapo at pares minimal. Alamin natin kung ano ito. Mga patinig sa Pilipino. Ang patinig ay tunog na likha ng hindi pinipigil na tinig gaya ng a, e, i, o, u. Halina tignan natin ang itong mga halimbawa sa patinig. Kung mapapansin nyo na ang bawat salita ay pinapangunahan ng patinig. A sa salitang aliw, I sa salitang eroplano, I sa salitang ilog, O sa salitang orihinal at U sa salitang ulap. Mga katinig. Ang katinig ay madali lamang intindihin. Ito lang naman ang may 23 na katinig sa Filipino. Kinabibilangan ito ng mga ponemang B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, N ng P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Ang diptongo ay isang pinagsamang tunog ng isang patinig, A, I, O, O, at malapatinig na W at Y sa isang pantig. Ang diptongo sa madaling salita ay ang mga patinig ay pinapare sa W at Y, tulad nitong mga halimbawa. Ang aw sa salitang otor ay diptongo. Ang iw sa salitang baliw ay diptongo. Aw sa salitang araw ay diptongo. Ang ay sa salitang ingay ay diptongo. Ang iw sa sisiw ay diptongo. Mga digrapo naman ay dalawang titik na pinagsama upang katawanin ng isa o dalawang tunog. Ang mga digrapo ay sequence ng dalawang katinig ngunit may isang tunog lamang, katulad lamang ng ating mga halimbawa. Chismis. Diba ang letrang T at S ay magkaiba ang tunog, pero pag ito ay pinagsama mo, nagiging isa ang tunog. Sa salitang short na S at H ay magkaiba din ang tunog, pero pag ito ay pinagsama, nagiging isa. Ang nang or NG ay isa din sa halimbawa ng diptongo. Halimbawa nito ay ngayon, ngiti, ngipin na nasa unahan.
Kung napapansin nyo, sa bawat pagbigkas natin ng mga salita ng N at G ay nagiging isa ang tunog nito. Iyon ang mga digrapo. Ang kambal katinig o cluster ay ang pagkakasunod na tunog ng ponemang katinig sa isang pantig. Ito ay maaaring makita sa unahan, gitna o sa hulihang pantig ng salita. Ito ay KR, GL, BL, KS, BR, PL. Pangdagdag, PW, PY, PR, BW, HW at iba pa. Halina tignan natin itong mga halimbawa. Tignan natin ang mga salitang nakasalungguhit. PW sa salitang pwede, BR sa salitang braso, DR sa salitang drama, GL sa salitang globo, PR sa salitang prito, TR sa salitang troso, TS or RT sa salitang start, RS sa salitang nurse at KR sa salitang cruise. At ito ang mga halimbawa ng cluster. Dumako naman tayo sa panghuli. Mga pares minimal sa Filipino ay mga pares ng mga salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkapareho ang kapaligiran maliban sa isang ponema. Tignan natin itong mga halimbawa. Unahin muna natin itong unang halimbawa. Kung mapapansin nyo sa salita na tayo at dayo, ano kaya sa tingin mo ang pinagkaiba nilang dalawa? Tama! Ang letrang T sa tayo at D sa dayo ang pinagkaiba nilang dalawa. Ang salitang tayo at dayo ay may kaparehong salita na ayo. Ganon din sa salitang koro at guro. Ki at G ang pinagkaiba pero parehas ng kapaligiran. Dito naman tayo sa pangatlong halimbawa. Sa salitang mama at nana, ang pinagkaiba lang ay ang letrang M at N at parehas ito ng kapaligiran. Dito naman tayo sa panghuli nating halimbawa, ang salitang ilog at irog. Ano bang magkapareho sa dalawa? Tama, ang I at OG ang magkapareho sa dalawa. Ang pinagkaiba lang ay ang letrang L at R. Ito ang mga halimbawa ng pares minimal, magkapareho ng kapaligiran maliban sa isang ponema. Para sa panghuling ponema, ang ponemang suprasegmental bilang makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbas ang titik o letra sa pagsulat. Bagkus inuhudyat o sinisimbolo ito ng mga notasyong phonemic upang matukoy ang paraan ng pagbigkas ng isang salita o isang pahayag. Para sa mas malalim na kaalaman, ang ponemang suprasegmental, ito ay tumutukoy sa makahulugang tunog na kung saan makatutulong sa pagpapahayag ng damdamin, saloobin at kaisipan na nais ipaiwatig ng nagsasalita. Sa pagkikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon na nais ipahiwatig ng nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono at hinto. Ang diin ay tumutukoy sa emphasis ng salita o pahayag, tumutukoy sa lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig ng isang pantig. Pansinin natin ang ating mga halimbawa. Buhay, buhay. Ano kaya sa tingin mo ang pinagkaiba ng dalawa? Magsimula tayo sa una, buhay, na ang ibig sabihin ay kapalaran ng tao. Habang ang pangalawang salita na buhay, na ibig sabihin ay humihinga pa. Para mas maintindihan pa, meron akong halimbawa dito. Ito ang lamang at lamang. Ang lamang ay nangangahulugang natatangi, samantalang ang lamang ay nangangahulugang nakahihigit. Katulad din ng salitang tayo at tayo. Tayo ng sa salitang Ingles ay we, ikaw at ako, tayo. Tayo, tumindig o sa salitang Ingles ay stand. Dumako naman tayo sa hinto. Ang hinto maaaring mahaba o bahagyang paghinto sa mga pahayag. Ito ay bahagyang pagtingin sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipabatid sa kausap. Tignan natin ang dalawang halimbawa. Tignan muna natin ang unang halimbawa. Hindi ako ang pumatay. Pahayag ito ng pagtanggi na hindi siya ang pumatay. Dito naman tayo sa pangalawang halimbawa. Hindi. Ako ang pumatay.
Pahayag ito ng pag-amin na siya ang pumatay. Ang tono ay tumutukoy sa damdamin ng pahayag. Ito ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagsigla, makapaghina ng usapan upang higit na maging mabisa ang pagkikipag-usapan. Tignan natin itong ating mga halimbawa. Dumating na ang Pangulo. Dumating na ang Pangulo? Sa aking pagbigkas ng mga salita, ano kaya ang napansin nyo? Unahin muna natin ang una. Dumating na ang Pangulo. Base sa tono ng aking pagbigkas, ito ay nagpapahayag ng pag-anunsyo na dumating na ang Pangulo. Dito naman tayo sa pangalawa. Dumating na ang Pangulo? Base sa tono ng aking pagbigkas, ito ay nagpapahayag ng pagtatanong. Ngayon, masasabi nating nakatutulong ang ponemang suprasegmental dahil ito ay nagsisilbing gabay upang mabigkas natin ng may damdamin at maibigay ang nais ipahiwatig. Kami nga pala ang mini teacher nyo na laging nandito para sa ikatututo nyo. Naway lubos ninyong naintindihan ang ating usapin ngayon. Ngayon, hanggang dito na lang ang ating leksyon. Naway magkita muli tayo para sa susunod na ating tatalakayin. Hanggang sa muli, paalam!